Yan, magandang araw mga ka-native. Matagal na naman tayo hindi nakapag-vlog dahil nga sobrang na-busy tayo sa renovations and sa mga barns natin na pinagawa. Ito na po yung bagong itsura ngayon, no, ng Polomolok Native Chicken na range. So, all over the years, no, ang dami natin na experience, ang daming mga kailangan i-improve. No, so ito yung improvement na nakita ko na mas magiging okay yung ating mga alagang manok sa ganitong klase na pagmamanok, no, itong cages na tinatawag o naka-breeding pens sila. Yan. So itong mga breeders natin medyo stress pa dahil galing sila dito sa range natin. So may mga range pa rin tayo, no? Itong range na ito ay para po yan sa mga, halimbawa, meron tayong mga pinapakondisyon na mga manok, yan, dito sila sa range magkokondisyon. So, walang breeding na mangyayari dahil sineseparate namin yung mga lalaki at sa babae. Ito din yung magsisilbi na range ng aming mga malalaking manok, yan, para makagala sila 2 months hanggang maging breeders. Yan. So, balik tayo dito sa breeding pen natin. So, dito, napapansin ko, medyo behave na sila. Mas behave sila kumpara dun sa naka-free range. Dahil dun sa naka-free range, naghahabulan yung lalaki sa lalaki. Yan. Tapos yung babae naman, may mga tendency din na, alam nyo na, no? Nag-aaway din yung babae. So, mas okay, ganito yung naging setup namin. Yung lalaki dito, dahil marami pa kaming babae, no, ako po ay nag-conduct ng culling. So, yung makinal ko ay yung hindi na nakapasok sa standard ko. Yung medyo maliliit, in-out ko na. Yung pinaiwan ko na lang ay yung mga gusto ko, yung mga nakapasa sa aking taste. Yan. So, merong mga lalaki dito na 1:5 and 1:6. Yan, meron ding 1:4. Yan, nakadepende sa laki ng lalaki. Yan. Maulan dito mga ka-native, no, kaya napapansin nyo, medyo stress sila. Kahapon, napaliguan yan sila and nilagyan ng B-complex, no. Direct po tayo sa intramuscular ng ating mga alagang manok. Yan. Chinek namin yung kanilang kalagayan. Okay sila, no? Wala kaming nakitang sipon. Yan, dito may nakalipad na Rhode Island. Saan ba ito lumilipad? No? So, may kailangan pa ayusin. Dito din, mas na-check namin sila and mabilis namin silang i-maintenance. So, ang pagbibigay po dito or pagturok ng B-complex sa kanila ay every 15 days. So, bakit nga ba? Para mas magana po silang kumain. And yung B-complex na ginagamit ko, no, ay meron po yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E. Yan po yung Vitamax. Yan, Vitamax yung aming binibigay. Kasi nga mas na-improve niya, mas mapula yung kanilang muka dahil po mas mabilis yung mas gumaganda yung ugat ng manok natin, yung size ng ugat ng manok natin, kaya mas mabilis yung flow ng kanilang dugo, kaya mas pula po ang kanilang mga muka. Yun po yung nabasa ko na explanation and tested ko na rin sa mga pangsayaw kong mga alagang manok. So, ito naman yung darag natin na native chicken. So, dito ko siya nilagay sa gitna ng ating breeding pen number 3 to siya, no? Yan. So, ito naman, ibang klaseng manok naman to. Yan, ito naman, ang ating breeding pen number 3, ang ating darag. Yan. So, sa darag natin, meron isa dito na dun sa range natin, yan. Kasi nga, sinabay ko sila lahat doon. Yung naging problema ay may mga matatapang kaya naging ganito siya. Pero, ilang ano lang yan, kikita nyo yung mukha niya, medyo pula-pula na. Ito naman, kagagaling lang sa limlim. Yan, kaso nga lang, hindi darag yon. So, yung itlog niya, ginawa lang naming balot. At ito, pinalabas na namin yung darag namin na puro. Yan, no? Yan, napakaganda. Authentic, no? Authentic na authentic yan. So,
tignan nyo lang kung gaano kaganda yung mga darag natin, no? In the few weeks. Sa ngayon, hindi ko masasabi na in 100% na kondisyon yung ating mga alaga dahil nga pinaliguan, masama yung panahon, yan. Pinaliguan natin sila para mas mas fresh. Yan, kahit maulan. Ilang araw na pong umuulan dito sa lugar namin. Yan, kito niyan mamaya ulan na naman yan. Kaya nga kumuha agad ako ng video kahit habang wala pang umuulan. So dito din, yung mga batos natin dito hindi pa marunong magpakain sa mga breeding pen ng mga alaga. So dito, 40 to 60 grams per meal kada isang manok. Yan. Yun yung kanilang budget dito. So, may napapansin ako hindi pa nila nauubos kasi naninibago sila sa kanilang partner. So sa ngayon, napapansin nyo, wala pa akong ipapakitang mga itlog po sa inyo, no? Kasi nga kapag galing sila sa stress doon sa range, naghalo sila lahat doon, lahat ng manok na dito, hinalo natin doon, no? At alam nyo na yung mangyayari kapag pinaghalo yung mga alpha. Yan. Tapos yung mga partners nila inassign ko at yun nga, no, nanibago sila sa mga partners nila. Ito yung disadvantage kapag bagong lagay lang sila, no? Parang kinikilala pa lang nila yung magiging partners nila. So itong mga manok din na ito ay chinek ko yung mga ilong kung may basa at saka mabaho, no? So kung hindi ako maarte and kailangan kong i-check talaga, mas nakakasiguro ako pag inaamoy ko yung ilong ng manok natin. So wala po talagang amoy yung ating mga yung ilong ng mga alagang manok natin dito. So sa Black Australorps natin, marami akong kinal. Ito, di ko alam saan talaga to. So i-check ko po yung mga nila, baka may mga dito hindi napakuan, no? So kakaalis ko lang ito, bumalik na naman. Ito, babalik ko na naman dito. Dito yan siya galing sa ating breeding pen number 4. Ito yung mga Black Australorps natin. So sa Black Australorps natin, medyo madami akong kinal. Ito pinaiwan ko lang tong tutubo pa naman yan, bata pa siya. Yan. At malakas pang mangitlog. Yan. So dito sa Black Australorps, yung sinelect ko lang is yung black na black talaga, no? Kasi nga kapag may lumalabas na pula, yan, gusto ko siyang ikal, no, or i-out dito sa akin. Yan, tapos yung medyo maliliit, yan, in-out ko na. Yan, at kinakal. So sa mga gusto po ng kal, meron tayong mga kals doon sa ating range number 2. Yan, yung mga range natin, ayusin yan sila. Ito na-deliver na yung kahoy at saka poste na lang na may na lalagyan namin ng semento. Yan, para mas matibay at lesser na rin din yung maintenance ng range namin. So ang range kailangan siya para po makapag libot-libot, no? Or kumpara sa pang-ibig, kailangan makapag-move on galing sa breeding. Yan. Yung kinagandahan din ito, pag-uusapan natin sa next vlog ko bukas, no? Kasi nga yung may advantages ito about sa breeding, lalong-lalo na paano maiwasan yung inbreeding. Yan, pag-uusapan natin yan bukas kung gaano kaganda ang ganitong setup at yung advantages ng ganitong setup, yun yung pag-uusapan natin. So mga ka-native, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng aking kwento. Yan, at sa mga na-experience ko at sa mga gusto kong i-advise sa inyo, maraming salamat po. God bless.